sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa tahimik na sandali, mahigpit na hawak ni Yun Ian ang kanyang espada, habang nakaupo, bulong niya sa sarili, kahit pa araw-araw akong nagsasanay, hindi ko pa rin maabot ang mas mataas na antas. Lumapit si Kim Yang-hun, may halong pagtataka sa boses, talaga, hindi mo pa rin naiangat ang realm mo. Bago sumagot, seryosong tiningnan ni Yun Ian ang talam ng kanyang espada, may bigat sa tinig ng sinabi niya, mas malalim na ang pagkaunawa ko sa sword chi kumpara sa mga ka-level kong mandirigma, pero, hindi ko pa rin kakayanin ang higit sa 3 tira laban sa isang pick master. Napahawak sa baba si Kim, bahagyang nakakunot ang noo, ang weird. Patuloy niya habang matalim ang tingin sa nanginginig na kamay ni Yun Ian, mas naging isa ka na sa espada, pero hindi ka pa rin umaabot sa peak realm. Sa dami ng karanasan mo sa laban, dapat sapat na yun. Yumuko ng bahagya si Yun Ian, tila sumasang-ayon, ito ang talento ko, ang talentong itinakwil ng langit. Biglang tumulo ang dugo mula sa ilong niya, napailing, at muling nagsalita, kaya ko lang to ng kalahating araw, pero kung may pagpapatuloy ko ang sword ki ng buong araw nang walang pagod, baka doon ko na makita ang landas patungo sa tugatog. Hinugot ni Kim ang isang libro at iniabot kay Yun Ian. Sana magtagumpay ka. Eto, basahin mo. Agad niya itong kinuha at binuklat habang paliwanag ni Kim. Ito ang natutunan ko sa pakikipaglaban ko sa Foundation Establishment Cultivator. Tiniis ko lang at pinahaba ang oras, nakaligtas ako. Habang binabasa ni Yun Ian ang makapal na aklat, nagmuni-muni siya. Kasing sinsin ito ng Records of the Surpassing Moon Martial Arts, na upgrade pa sa Records of the Moon Cultivation Palace Martial Arts. Pero, sapat na ba ang insight mula lang sa pagtakas? Matatag na sagot ni Kim, nakatindig ng tuwid, ang Foundation Establishment Cultivator ay parang kalamidad, kaya di na nakakapagtaka kung malalim ang insight mula sa pagtakas sa ganoon. Tumango si Yun Ian, mariing wika niya, aalagaan ko ito at ipapamana sa susunod na henerasyon. Kalma lang ang sagot ni Kim, salamat, Yun Hyun, sa puntong yun, nasa labas na siya ng pintuan, espada sa kamay, mariin ang tinig. Sige, maghahanap ulit ako ng mga Foundation Establishment Cultivator, sana magkita pa tayong buhay sa susunod. At bago tuluyang lumisan, may paalala pa siya, kung may tip ako para maabot mo ang peak realm, subukan mong ilagay sa isipan mo ang buong tanawin at espasyo sa paligid mo habang nararanasan mo ang mga ito. Pagkarinig ni Yun Ian, napanganga siya sa gulat, sabay bigkas, ang buong paligid, tama? Tuwing laban o ensayo, ginagamit mo ang kapaligiran, di ba? Iniimbak mo sa isip ang bawat sulok. Mariing sagot ni Kim Hon, sinusubukan kong sabihin na gawin mo yun palagi, hindi lang kapag may laban. Napabulala si Yun Ian, paano ko magagawa yun? Ngunit sa isipan niya, ang pananatili ng sword chi ay parang bibiyak ang ulo ko. Tapos, kailangan ko pang maging aware sa paligid non-stop, kung gagawin ko to, baka hindi ulo ang paputok, Huminga siya ng malalim, pero imposible namang walang dahilan si Kim Hon. Siya ang pinakamahusay sa mundo. May rason kung bakit ibinigay niya sa akin ang gawaing ito. Mula noon, sinimulan ni Yun Ian na isa-isip ang bawat espasyo na makita ng kanyang mata, tila kinukunan ng larawan ang mundo gamit ang utak. Lumipat ang eksena sa abalang palengke, dagsa ang mga tao, samantalang sa kagubatan, yumanig ang lupa, tila may halimaw na gumising. Makikita si Yun Ian, nakatalikod, tangan ng espada, bulong niya sa sarili. 5 taon na ang lumipas mula nang simulan ko ang pagsasanay sa sword chi at spatial awareness. Umiikot ang mundo, nahihilo siya, ang dami kong impormasyon na kailangang i-proseso, hindi lang paningin, pati tunog naririnig ko na, parang sasabog utak ko. Napakunot siya ng noo, ganito ako araw-araw, kaya ko pa ba makipag-spar? Lahat ng sekta sa bansa, napuntahan ko na. Sa harap ng matatayog at magagandang mga gusali, patuloy niyang isinalaysay, 30 taon niyang nilibot ang buong Yanggu Kingdom, sinubukan ng lahat ng sekta, malakit maliit, ngayon, wala nang natitirang hamon, pinapatay na lang niya ang mga bandido sa kagubatan kapalit ng gantimpala. Lahat ng laban, hindi bitin, todo sila kung umatake, kaya ko ba talagang mabuhay ng ganito, pero, ito ang landas na pinili ko. Sa sandaling yon, may biglang sumigaw sa likuran, Big Bro, siya yun, sa wakas nakita na rin kita, hayop ka? Papaslangin kita ngayon, mariing wika ng leader ng bandido. Naka-fighting stance si Yun Ian, mariing hinawakan ng espada, kahit mamatay ako, ito ang landas ko. Sa isang iglap, humagupit ang espada,
tumalsik ang dugo, isang malupit, nakagugulat na eksena. 15 taon ang lumipas, nakaupo si Yun Ian sa isang silid, mukhang matanda na, tumitig siya sa kaharap at nagwika, nakaligtas ka. Tumango si Kim Young-hoon, kalmado ang mukha, oo, pati ngayon. Sa sandaling yun, mariing binuhos ni Yun Ian ang tsaa sa baso habang nag-iisip ng malalim, 45 taon na ang lumipas mula nang bumalik ako sa buhay na ito. Ngayon, hindi na lang paningin at pandinig ang kontrolado ko, pati pandama, panlasa, at pangamoy ay nasa mahusay na antas na, pero, hanggang doon lang. Seryosong nakatitig siya sa harapan, sabay bulong sa sarili, hanggang ngayon, hindi pa rin ako naging pickmaster, hindi pa rin. Uminom ng tsaa si Kim Young-hoon, kasabay ng mariing pagsasalita, mukhang medyo sumikat na ako sa hanay ng mga foundation establishment cultivators, may patong na pala ang ulo ko, may 2 cultivators na nag-abang at nag-set up ng bitag para sa akin, hirap na hirap akong makatakas, pero nakaguhit pa ako ng galaw sa pisngi ng isa. Napatingin si Yun Ian sa hawak niyang mangkok ng tsaa, sabay sabi, malamang marami kang natutunan sa karanasang to. Anong natutunan? Tugon ni Kim Young-hoon habang nilalapag ang tsaa, kahit ganito. Hindi ko pa rin kaya talunin ng isang foundation establishment cultivator, kung hindi ako makakatakas, bangkay lang ang kahahantungan ko. Napatingala si Kim at nagpatuloy, sa totoo lang, napapaisip ako nitong mga nakaraang araw, baka itong sobrang estado ng 5 energies uniting the primal na naabot ko, ito na ang dulo. Para sa isang martial artist, baka nga pati ang sumulat ng records of the surpassing moon martial arts, na binigay mo sa akin, ay may kaparehong iniisip, kahit anong hirap ko, hindi ko pa rin matalo ang isang cultivator gamit lang ang martial arts. Napalalim ng pag-iisip si Yun Ian, ewan ko. Pero parang nakikita ko ang sarili ko kay Kim Young-hoon. Siya, may talento na tila bigay ng langit. Ako, may kakayahang tinalikuran ng langit. Nyarak niya ang mangkok ng tsaa at nagpatuloy, kung gaano kami kaiba sa talento, bakit parang magkamukha kami sa landas na tinatahak. Matapos uminom, seryoso siyang nagsalita, nakakainis. Hindi ko ma-figure out kung bakit hindi ko maabot ang peak realm. Oo nga, tugon ni Kim, kahit ginaya mo na ang sword chi at pananaw ng peak realm, wala pa rin, hindi ko rin moari kung bakit. Nagmungkahi si Kim, mag-spar tayo, matagal na rin mula noong huli. Yan ang pinakamagandang balita ngayong araw, masayang tugon ni Yun Ian. Lumipat ang eksena sa labas, liwanag ng buwan, tahimik ang paligid, pero biglang yumanig ang kagubatan, isang malakas na pagsabog. Hawak ni Yun Ian ang tagiliran niya, namimilipit sa sakit, Tanjina, ano ba talaga ang problema? Tumayo si Kim hawak ang espada, sabi niya, hindi ko talaga alam, matagal ka nang dapat naging pickmaster. Anong ibig mong sabihin? Mariing sigaw ni Yun Ian habang sumusuka ng dugo. Pero bigla siyang nanlaki ang mga mata, nilamon ng pagkagulat, ang weird talaga. Bakit nangyayari to, kahit gaano kakonti ang talento mo? Hinaplos ni Kim Young-hoon ang kanyang baba at buong lalim na nagsalita, marahil, kulang ka sa mitsa. Mitsa? Tanong ni Yun Ian, napakunot habang hawak ang kanyang tagiliran. Oo, yung parang desperasyon, isang puwersang nagtutulak, isang bagay na pipigan ng sukdulang focus mo at magpapatibag sa limitasyon ng iyong kakayahan. Sa narinig, parang pumutok ang saloobin ni Yun Ian. Anong klaseng mitsa? Gaano pa ba dapat ako kumapit? Sigaw niya, luhaang sumambulat ang hinanakit. 50 taon na akong humawak ng espada, buong buhay ko yun. Buong buhay kong pinilit ang pag-angat mula sa unang antas. Ano pa bang kulang sa akin? Bumagsak siya sa lupa, humagulgol habang dumadaing. Bukas ang lahat ng aking meridian, natutulog na akong hawak pa rin ang espada, umaagos ang sword chi, pati sa panaginip, pinoproseso ko ang paligid. Ngunit bakit hindi ko pa rin maabot ang susunod na antas? Inilaglag niya ang espada sa gilid, sumigaw ng buong galit. Bakit ayaw magpakita ng susunod na antas? Bakit, talaga? Pilit siyang bumangon, laspag sa emosyon, sabay bulong sa sarili. Alam kong nakakatawa para sa 70 taong lalaki na sisihin ang langit, ngunit kahit hinabol ko ang espada buong buhay ko, kahit sabik ako sa susunod na antas, ni anino nito hindi ko mahagilap. Samantala, sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Kim Young-hoon si Yun Ian na nakalugmok at umiiyak sa dami ng puot. Dahan-daang isinulat ni Kim ang ilang karakter sa isang puno gamit ang espada. Hindi ito isang solusyon, ani ni Kim, pero baka makatulong ito sa iyo para mapanatag ang loob mo. Habang sparring natin,
Nilikha ko to para punan ang mga pagkukulang mo. Napalingon si Yun Ian, nakaluhod, tinanaw ang mga ukit sa puno. Mountain Lord's Martial Arts, at Pick Crossing Steps, bulong niya. Heto na naman siya, bigla na lang nawawala, huling bulalas ni Yun Ian habang naglaho si Kim. 5 taon ang lumipas, nakatayo si Yun Ian sa loob ng courtyard, nakatitig ng matindi. Tiningnan niya ang nanginginig niyang kamay na may hawak na espada. 50 taon na mula nung bumalik ako sa nakaraan, malapit na ang huling araw ko. Tumingala siya, tumawag sa langit, Brother Young Hoon, patay ka na ba? Siguro ito talaga ang kapalaran natin, kahit anong pagsisikap ko, hanggang dito lang ako, at pati ikaw, may hangganan rin siguro. Mortal lang tayo, di natin malampasan ang kapalarang itinakda ng langit. Pero sa di inaasahang saglit, biglang lumitaw sa kanyang likuran si Kim Young-hoon, napapalibutan ng maitim na usok. Ano yang mga kalokohang sinasabi mo? So Yun Ian, ani Kim, habang naglalagablab sa maitim usok ang presensya niya. Sa tagpong yun, napasigaw si Yun Ian sa pagkagulat, natulala sa hitsura ni Kim Young-hoon, putol ang 2 braso, duguan ang katawan, at isang matay nawawala. Anong, Diyos ko, anong pinaggagawa mo para humantong ka sa ganito? Sigaw niya. Dali-daling nilapitan ni Yun Ian si Kim, may pagkataranta sa boses habang nagmamadaling magsalita. Matindi ang kalagayan mo, kailangan ko kunin ang mga gamit panggagamot sa bahay. Pero bago pa siya makapagsalita ng buo, bigla siyang hinayla paitaas ni Kim, walang abiso, walang paliwanag. Nasa ere na sila, napalingon sa likod si Yun Ian habang nakakunot ang noo sa gulat. Ano to, hindi ba putol na ang mga braso niya? Bulong niya sa sarili, tila naguguluhan. Sa di kalayuan, isang anino ng tao ang humahabol sa kanilang dalawa, mabilis at matindi ang presensya. At saka mariing sinabi ni Kim Young-hoon, Yun Ian, tingnan mo, yung kultibador na baliw, hinahabol tayo. Ganito ang kapalit ng pagsabog sa isang braso ng isang Foundation Establishment cultivator. Napahagipjek si Yun Ian, unti-unting naging halakhak ang tinig habang lumilitaw ang tagumpay sa kanyang mukha. Ako ang nakapagbigay ng malubhang pinsala sa isang cultivator sa Foundation Establishment realm, abot ko na ang antas lampas sa 5 energies uniting the primal, at naaninag ko yun ng sariling mata ko, hahaha, hindi makapaniwala si Yun Ian, napanganga siya habang nakatitig kay Kim Young-hoon. Tila muling nabuhay ang pag-asa.